Morgana de la Vega. Ngayon ang mga cosplay convention sa harap na mismo ng hotel ginagawa. Nasa planeta pa ba tayo? Nakikipag-ugnayan pa rin sa sip-sip na yun na si Shen Miao? Meron pa rin koneksyon? Ginoong Chin, yung sip-sip na yon dahil nagde-deliver siya ng pagkain ay nakapag-model ako. Kung tatanggalin ko siya ngayon, magsasalita ang mga tao. Pero, yung sip-sip na yun, kamay ko nga hindi pa nahahawakan. Ikaw na nagsabi, ikaw na rin. Kaya dapat kong suriin ng mabuti. Ginoong Chin, Ginoong Chen, paborito mo lang si Tian Tian. Tingnan mo, uubusin ko kayong lahat. Ubusin kayong lahat. malapit nang magsimula ang event, kailangan pa naming magbihis sa backstage. Huwag kang mag-alala. Ang sasakyan ko, mabilis yan. Nakakainis ka talaga, Ginoong Chin. Pagkatapos ng delivery na ito, dapat nakabalik na si Chen Tian mula sa fashion show, di ba? Charity beauty pageant. Laruan lang ng mayayaman. Magsisimula na ba? Ayoko na. Ang ganda ng tanawin. Tian. Shen Miao, Hindi ba sinabi mo na pupunta ka sa fashion show? Bakit ka niyayakap ng lalaki? At nandito ka pa? Ito ba yung sinasabi mo, yung sip-sip na yun? Delivery boy. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita? Babae ko na siya ngayon. ang kulit mo, Ginoong Chin. Shen Miao, ang mga bagay ko, wala kang pakialam. Tandaan mo ang estado mo. Kung sip-sip ka, dapat alam mo ang lugar mo. Kung ayaw mong sumipsip, umalis ka. Putang ina mo, para lang maging modelo ka 3 trabaho ang pinasukan ko. Ganito ka ba magpasalamat? Putang ina ako. Pasensya na, Ginoong Chin. Itatapon ko na itong nakakasirang bagay na to. Dahan-dahan, pulutin mo, buksan mo. Gago, tingnan mo, babae mo kung paano sumipsip sa akin. Masarap ba? Tara na. Swerte mo nga at binigyan ka ng leksyon ni Young Master Chin. Sa walong buhay mo. Yan ang pinakamalaking biyaya. Kumilos ka na at umalis ka. Traidor ang nobya ko. Kahit mga gwardiya kayang-kayang apakan ako. Hindi makatarungan ang mundo. Bakit ako pinahihiya ng ganito? Gwapong binata. Maawa ka naman. Bigyan niyo po ako ng makakain. Gutom na ako. Kunin mo na lahat ito. Kahit kaunting tulong lang. Hirap na hirap ka na nga. Nagpapakabait ka pa. Kapuri-puri ang iyong kalooban. Mabuti, tutulungan kita, anak. Maging pinakamayaman sa buong mundo. Gusto mo ba? Hindi ka naman Diyos o batala. Huwag mo akong lokohin. Mga batala? Nakakainip sila.
Mas gusto ng mga tao na tawagin nila akong Morgana de la Vega. Kawawang bata. Hayaan mong matikman mo ang pakiramdam ng pagiging may kayamanang katumbas ng isang bansa. Maranasan mo ang kasiyahang dulot ng pag-apak sa lahat ng tao. Sa iyong mundo, mababaon sa utang ang halaga ng lahat ng bagay. Ikaw lang ang hindi maaapektuhan. Tandaan mo, ang tubig ay maaaring maghatid sa iyo sa tuktok ng tagumpay o magtulak sa iyo sa kailaliman ng kabiguan. Kapag ang 5 guhit sa iyong noo ay ganap ng nagliwanag, iyan ang magiging tanda ng pagdating ng iyong kamatayan at ang iyong walang hanggang pagsama sa akin. Hayaan mo akong ipatikim sa iyo ang lasa ng pagkakaroon ng kayamanang katumbas ng isang bansa. Mga kaibigan, narito na tayo sa pinakasikat na charity beauty pageant ngayong gabi. Ha! Ang bestida ko. Lintek na delivery rider, wala ka bang mata? Pasensya na ha, hindi ko sinasadya. Ito ay bagong bili kong Chanel Kadiri. Magkano ba itong bestida? Babayaran ko. Delivery rider, hindi sa minamaliit kita, ganito karami, kaya mo bang bayaran? 50,000. Sa mga nakaraang taon, nagtipid ako't nakapag-ipon lang ng 100,000. May mga tahing nakauslipay ang bestida mo. Tingnan mo ang pagkakagawa, parang hindi ganyan ang halaga. Ano ba alam mo, Damatol? Design element yan. Kung wala kang perang ipambabayad, sabihin mo na lang diretso, huwag mong siraan ang taste ko. Umalis ka na, nakaka-bad trip ka. Mga kaibigan, maiintindihan nyo ba? Nabangga ako ng isang marumit mabahong delivery rider. Ang bagong bili kong Chanel na bestida, sira na lahat. Mabait lang talaga ako kaya hindi ko na siya pinatulan. Mga kaibigan, bilisan nyo. Aliwin nyo naman ang nasaktang puso ni Yaya. Sinong nagsabing hindi ko kayang bayaran? Hindi ko kayang mag-gift ng 100,000. Mag-super rocket na lang ako na 10,000. Ipakita ko sa kanya na hindi ako basta-basta naaapi. Super rocket, 1 milli-currency. Carnival. 8 deci-currency. Ang 1 deci-currency ay katumbas ng 0.1 milli-currency. Ang 1 milli-currency ay katumbas ng 0.1 centi-currency. Ang 1 centi-currency ay katumbas ng 0.1 deci-currency. Ang 1 deci-currency ay katumbas ng 0.1 piso. Ibig sabihin, ang 1 milli-currency ay katumbas ng 0.01 piso. May bug ba sa gift system? Bahala na. Salamat sa langit. Kahit mag-gift ako ngayon ng 1 deci-currency, matatakot ka na. Ang pakiramdam ng punong-puno ang screen ng mga rocket, ito ba ang tinatawag na power of money? Salamat sa misteryosong kuya sa pagpapadala ng... Nako! Ito, 100 super rocket. Misteryosong kuya? Ikaw ang pinaka nagmamalasakit kay Yaya. Mahal kita. Mwah. Misteryosong kuya, nasa bayan ng Marikina ka rin ba? Gusto kitang ilibre ni Yaya para mas maayos ang pasasalamat ko. Pwede ba? totoo nga, pera ang nagpapaikot sa mundo. Iba talaga ang trato sa number 1 sa leaderboard. Iba talaga. Wala akong oras. Kuya Shenmiao, ikaw ba yan? Kian. Hoy, ikaw ba talaga yung batang laging may sipon na laging sumusunod sa akin at tawag ng kuya noon? Kuya Shenmiao, ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Ang mukha mo at damit mo, bakit basa-basa? Ako, nagde-deliver ako ng pagkain. May nangyari lang kanina. Ayos lang. Sige na, Kuya Shenmiao.
Ikaw, bakit mo ako tinititigan? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Ako, hindi ko lang inakala na yung batang laging nakabukaka, na laging sumusunod sa akin, at umiiyak lang kapag nadadapa na siponera noon ay nagiging ganito kaganda ngayon. Nako, Kuya Shenmyo, yung mga nangyari nung bata pa tayo, huwag mo nang banggitin. Oh, di ko nababanggitin. Oo nga pala, Chiang Kian, dumating ka rin ba para sa charity event na ito? Unang beses ko itong sasali sa ganitong event. Medyo kinabahan ako. Natatakot ako ng kaunti. Pwede bang samahan mo ako? Pero, ito yung sasakyan ko at suot ko. Nako, Kuya Shenmyo, samahan mo na lang ako, please. Nakalimutan mo na ba, nung bata tayo kapag gabi takot akong pumunta sa CR, ikaw lagi ang kasama ko. Sige. Wala akong magagawa sa'yo. Alam ko namang pinakamabait si Kuya Shenmyo. Kaya magsisimula na ang event, pasok na tayo. Shenmyo ha, nagtayo ako ng sarili kong gym. Ngayon, ako na ang may-ari at coach. Ayos yan sarili mong boss, malaya ka. Naku po. Ang pag-aayos pa lang, milyon na ang gagastusin, di ba? Milyon. Paano naman mangyayari yon, Shenmyo ha? Kung sino man ang makakapaglabas ng 1 milyon, hindi ba't siya na ang pinakamayaman sa mundo? Chiang Kian, wag mo na akong patawanin. Ang pinakamayaman sa mundo, sino ba sa kanila ang walang trilyon na yaman? Sige na, di na kita kakausapin. Pupunta na ako sa waiting area para maghanda. Ikaw, humanap ka ng pwedeng upuan muna. Sige, punta ka na. Young Master Chin, balita ko po magbubukas kayo ng entertainment at media company. Tingin niyo po, pwede ba akong maging streamer sa kumpanya niyo? Depende yan sa ipapakita mo. Paano nakapasok yung delivery rider na yan? Ang baho. Ano ba ang ginagawa ng mga guard? Nakakainis talaga. Kailan pa naging isang hamak na taong mabaho ang katawan ng pwedeng makipantay sa kin? Chinsho, anong ginagawa mo? Si Ginoong Chin ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. May ari-ari ang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Napakadakila ng kanyang kalagayan. Ang pwesto sa tabi ni Ginoong Chin ay para bang ikaw na ang buong katawan ay amoy pawis ng mababang uri, ang karapat dapat na umupo? Umalis ka na nga dyan! Huwag mo nang sabihin, ang pwesto sa tabi ni Ginoong Chin, kahit itong charity beauty pageant, ay hindi rin maaaring salihan ng isang delivery rider na tulad mo. Bakit naman? Nakasulat sa karatula sa labas, lahat ay maaaring sumali. Naghahanap lang naman ako ng mauupuan. Anong problema? Sino ba ang naabala? Hoy, Totoy! Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito ay charity beauty pageant, hindi isang foot spa sa eskinita. Ang mga nakaupo rito ay may net worth na hindi bababa sa ganito. Ikaw, isang delivery rider, karapat-dapat ka ba? Ang ganyang klaseng hamak na tao, hindi makakakita kailanman kung ano ang itsura ng 5 sentimo. 5 milyon? Isa lang akong delivery rider. Sana ko kukuha ng ganong kalaking pera. Kung wala, umalis ka na. Mag-deliver ka na lang ng iyong order, huwag kang nanggugulo rito. Ito lang ang minimum na puhunan para makapasok sa venue. Gusto mong umupo dito? Hindi kailangan ng malaki, sapat lang para sa upuang ito na deposit. Kung gusto mong sumali, kailangan mo ng 5 milyon. Yung sa pinakaunang hanay, doble o triple naman siguro yon. Magkano? Aba, syempre, Chan, hindi na makakasama sa'yo si Kuya Meow Meow. Ano, natatakot ka na? Mabuti nga at natatakot ka. Sa bayan ng Marikina, bukod sa akin na pinakamayaman, ang makakapaglabas ng 1 piso ay talagang kakaunti lang. Magkano? Sabihin mo, magkano? Tandaan mo, dukha, ako ang langit na hindi mo maaabot. Kung naiintindihan mo na, umalis ka na. Sigurado ka bang sinabi mo ay 1 piso? Hindi 10 milyon? Bastos na hampas lupa. Ang 10 milyon, mabibili mo na ang buong mundo. Hindi ka ba natatakot na masiraan ng dila? Isang delivery rider lang. Sa init at ulan, naghahanap buhay. Magkano lang kaya ang kinikita mo sa isang buwan? Malamang kahit isang basong alak dito, hindi mo kayang bilhin. Kaya totoo bang piso lang para makaupo dito? Tama. Kung magbibigay ka ng piso, papayagan kitang umupo. Ginoong Chin, pabigyan mo siya ng pera, mas madali pang pabunutin mo siya ng buwan sa langit. Nakakatawa talaga.
Gusto niyang magpahiya sa harap ng mga mayayaman sa bayan ng Marikina. Bilang pinakamayaman, syempre, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Nababaliw na ba kayong lahat? Isang pisong usapan ang laki ng gulo, bibigyan kita ngayon din. Sandali. Parang naibigay ko yung pera sa babaeng baliw na yon. Bakit parang laging may nakakalimutan ako? Aray. Nagkukunwari pang naghahalongkat. Ikaw, kung talagang may pera ka, kahit 10 sentimo lang tatawagin kitang tatay. Luluhod ako't magmamakaawa sa harap mo. Ito ba ay Siya, may 2 piso siya talaga. Cash at 2 piso agad ang inilabas. buti na lang may iniwang 2 piso sa akin si Lolang yon. Oo nga pala, yung sinalihan ni Chankian, lehitimong pageant ba yon? 2 pisong inilabas ko lang. Bakit parang ang laki ng gulat ninyo? Pwede na ba akong umupo ngayon? Umupo po kayo. Ginoong Shen, kanina po ako. Ako po ang nagkamali, nagmataas. Yung, kayo po, sana ipatawarin ninyo ako. Huwag po ninyo akong pansinin. 2 piso lang naman yan. Mas mahal pa ang ice cream na kinakain ko, Shen Miao. Huwag mong isipin na mga kagalang-galalang na panauhin, mga binibini at ginoo. Ang beauty pageant na liwanag ng Marikina para sa karidad. Ay magsisimula na. Mangyaring maghanda ang lahat ng kandidata. ngayon, Itanting natin ang ating mga mata, tibok ng puso. At lahat ng ating sigla. Para sa pinakamakinang na bituin. Ngayong gabi. Malugod po nating tanggapin ang mga kandidata. Bakit hindi pa lumalabas si Chankian? Baka siya ang panghuling tampok. Ang Chankian ngayon, Karapat dapat nga namang maging tampok. ngayon, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan Ang pinaka-inasahang Mga twin star. na si Binibining Tian-Tian. At si Binibining Yun Chankian. para lumabas. Ngumiti sa akin ang Diyosa kung si Chankian. Ang ganda-ganda talaga ni Chankian. Para siyang engkantadang galing sa larawan. Ang bestidang ito, ang dating na ito. Ang ganda! Kinikindatan ako ni Tian-Tian. Shh! Sino ba ang hindi alam na siya ay babae ni Ginoong Chin? gusto mo bang mamatay? Shen Miao, paano nakapasok ang walang kwentang to? Ang charity beauty pageant na ito Ang huling ranking. Ay matutukoy ng Charity investments ng bawat panauhin. Bawat sentimong inyong iaambag. ay magiging pagmamahal. Natutulong sa ating adhikain. At magtatakda rin ito. Nang huling pwesto ng inyong napupuso ang dilag. Ngayon ay bubuksan na. Ang channel para sa pamumuhunan. Ito po para kay Binibining Tian-Tian. Tropang 8 puntos. Ito po para kay Binibining Yun Chankian. 0 may puntos. Ito po para sa nakapulang bestida, 0.3 puntos. Suporta sa kandidata numero 5, 0 puntos. Maganda ang numero 3, 0.4 puntos. Maraming manonood. VO, Ako kay Binibining Tian-Tian. 0.9 puntos. Suporta sa numero 4, 0.2 puntos. Ako kay Binibining Yun Chankian, 0.3 puntos.
Ano ba yan? Sabi-sabi pa kayo na kayo ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Pero pagdating sa pag-aambag, puntos lang. Ang kuripot naman. Ako para kay Tiyan. Ang halaga ay 5 piso. 5 piso. 5 piso. 5 piso. Hindi nakakagulat na si Ginoong Chin ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Mukhang siguradong panalo na si Binibining Tiyan ngayong gabi. Tiyan. Para lang manalo ka, 5 piso lang ang inilagay ni Ginoong Kin. Ang lambot naman niya. 5 piso lang pang una na. Ito bang tinatawag na charity beauty pageant nagbebenta ng tupa ngunit aso ang laman? Peke lang ang lahat, no? Karapat dapat nga si pinakamayamang si Ginoong Chin na tawaging ilaw ng bayan ng Marikina. 5 piso. It's vibrating sandal. Na dapat itala sa kasaysayan ng kawanggawa. Ang bayan ng Marikina. ibigay natin ang pinakamataas na paggalang. Kay Ginoong Chin. Binibining Tiyan. Ang iyong kinang ngayong gabi. Ay lalong suminag dahil kay Ginoong Chin. Mga magagandang dilag, huwag kayong mag-alala. Ako ay nagtatag ng isang Cloud Peak Star Media Company. Bukod sa kawanggawa ngayong gabi, binibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Ang media company na ito ay isang daan para sa inyong lahat upang tumawid sa ibang antas ng buhay at umangat ng mabilisan. Basta't kayong lahat ay marunong pumili, marunong humawak ng pagkakataon, ipakita ninyo sa akin ang inyong halaga. Halimbawa, Ginoong Chin, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat. Ginoong Chin, matagal ko na po kayong hinahangaan. Ginoong Chin, piliin niyo po ako. Ako po ang piliin ninyo, Ginoong Chin. Ano niyo nangyayari? Beauty pageant ba ito o auction ng mga tao? Pero Ginoong Chin, alam naman naming lahat si Binibining Tiyan ang babae mo. Ang pag-invest mo sa kanya. Ay parang pag-invest mo rin sa sarili mo. Ang pagbibigay mo ng mga oportunidad sa amin, hindi naman mga hungkag na pangako lang, di ba? Host, para sa binibining ito 1 piso, Sa card ko. Ay nako, ito ang tunay na galing. Totoo at tunay, ang galing mo, Ginoong Chin. Ginoong Chin, sinusuportahan ka namin. sige. host para sa kanila 1 piso bawat isa. Ang ganda! Paisa-isa ang boto pero masaya pa rin. Ang boring naman. Binibining Chen, hindi ka ba sasama sa akin? Ang laki ng agwat, parang langit at lupa. Kapag sumama ka sa akin ng agwat na yan ay mawawala ka agad. Mas maitaas ka pa. Bakit mo pa paghihirapan yan? Hindi na, Ginoong Chin. Sumali ako sa kompetisyon para patunayan ang sarili ko. Hindi para sa transaksyon. Hindi nagmamalinis ka pa? Malapit nang magsara yung gym mo, di ba? Nandito ka para maghanap ng magliligtas sa gym mo. Kapag sumama ka sa akin, garantiya ko, ang gym mo ang magiging number 1 sa bayan ng Marikina. Ayaw niya. Ayaw niya. Shen Miao. Kadiri kang delivery rider, huwag mong hawakan ang kamay mong marumi. Kadiri. Nakakadire. Guard, itapon mo na ang basurang ito palayo sa akin. Chinsho. Ilang piso lang ang ginastos mo. Parang kalakal lang ang tinitignan mo sa tao. Akala mo ba ikaw na ang hari ng mundo? Ikaw. Sakto lang ang pangalan mo sa'yo. Mas masahol ka pa sa hayop. At itong tinatawag na charity beauty pageant, wala ito kundi isang basurang pamilihan na nakabalot sa charity. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang modo. Saan galing ang baliw na ito? Nangahas kang insultuhin ang buong mataas na lipunan ng bayan ng Marikina. Mali ba ako? Ang laki-laki ng paghahanda pero ang kabuuang donasyon ay mas maliit pa. Kaysa sa isang kainan kong mamahalin. Ang pageant na ito ay wala talagang silbi kundi isang palabas para magpasikat at magyabang lang kayo. Shen Miao, sa halagang iyan, pwedeng bumili ng masasarap na pagkain na tumpok-tumpok. Baka sumabog ang tiyan mo. Ilang piso lang, masasarap na pagkain pa. Tiyan. Ngayon ko lang napansin, sira ulo ka pala. Ikaw, Shen Miao?
Akala mo ba yung 2 pisong? Ibinulsa mo kanina ay sapat na para umangat ka? At nangahas kang sabihing maliit lang ang aming donasyon. Sige, patunayan mo. Patunayan mong mas mayaman ka sa amin, mas may kaya ka sa amin. Hindi mo ba gustong suportahan si Tian-Tian? Halika, mag-donate ka. Gusto kong makita kung magkano ang kaya ng isang hamak na tulad mo para magpasikat. Sino ang minamaliit mo? Sa isang buwan, nakakaipon ako ng ilang libo sa pagde-deliver. 300 ang kinita ko ngayong araw. Kumpara sa inyong Mga peking mayayaman. ilang beses pa ang halaga. Shen Miao, bakit ngayon ko lang napansin? Ang galing mong magyabang. Nahuli ka na, nagpapanggap ka pa rin. Ikaw nakaka-300 ka raw sa isang araw, di ba? Sige, kung matapang ka, idonasyon mo ang 300 yan. Sige, walang problema. Kahit mahirap ako, hindi ako tulad ninyong mapagpanggap. Kahit maliit lang ang 300, ito pa rin ang konting tulong ko sa charity. Young Master Chin, para sa kin, itong delivery rider na to sinasadya lang talagang guluhin ka. Shen Miao, kung ngayon hindi mo mailabas ang 300, baliin ko ang mga binti mo. Para sa natitirang buhay mo, mabubuhay ka na lang sa pagpapalimos. Kuya Shen Miao, huwag ka nang magsinungaling. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Pakiusap, hayaan niyo na siya. Magbabayad para sa kanya. Ang pera mo naubos na ng tatay mo. Wala kang pera, kunin ang POS machine. Para mag-swipe siya. Kapag walang 300, hindi siya lalakad palabas dito ngayon. Delivery boy, mag-isip kang mabuti. Kung magsusorry ka ngayon at lumuhod kay Young Master Chin, maaayos pa to. Mag-swipe ako. Magpanggap ka pa, nakuha mo na yata ang pambili ng kabaong mo. 300 piso yan. Kahit ibenta mo ang susunod mong buhay, hindi mo yan mababayaran. 300 lang naman yan, bakit parang napakalaking bagay? Ikaw, hayaan mo siyang mag-swipe. Ang lakas ng loob mong sumalungat sa kin sa harap ng publiko. Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Matagumpay ang pagbabayad. Tingnan nyo ang malaking screen. 300. Diyos ko. Diyos ko. Itong walang kwenta paano siya nagkaroon ng 300. $300 mula sa isang delivery rider. Paano nangyari yon? Sir, may malaking problema. Ang account na yon ay may halagang 1,000 piso, pero halos hindi gumagalaw. Itinuring ng head office bilang pinakamataas na antas ng misteryosong kliyente, Shen Miao. Gumalaw ang pera ni Shen Miao, ang pinakamayaman. Dito sa bayan ng Marikina, 300. Oo, siya nga si Shen Miao. Siya nga. Nandoon siya sa beauty pageant, si Shen Miao. Ibig sabihin, lantaran niyang ipapakilala ang kanyang pagkatao. Samahan mo ako sa beauty pageant. 300. Ganun na lang niya ginastos? Naku po, 300 yun ah. makakabili na yan ng ilang kalye. At ibinigay niya lahat? Kuya Shen Miao, saan galing ang perang to? Ito ang kinita ko ngayon sa pagde-deliver. Kuya Shen Miao, 300 yun ah. Paano nakakapag-ipon ng 300 ang isang delivery rider? Ayaw mong sabihin huwag na. Pare, medyo nagsalita ako ng malakas kanina. Huwag mo sanang isipin yon. Sige, hindi ako nagagalit. Gusto ko lang ipaalala sa iba, kaysa gumawa ng kalokohan, mas mabuti pang mag-focus na lang sa charity. Mga tanga, isang delivery rider lang siya. Paano siya magkakaroon ng 300? Nanakaw yan sigurado. Sa tingin ko ninakaw niya yan. Tama si Miss Tian-Tian. Mukha siyang pobre. Paano siya magkakaroon ng ganito kalaking pera? Ninakaw niya yan sigurado. 300 piso lang yan, di ba? Pag pinagtiyagaan ko mag-deliver ng ilang order pa, makakakuha ako niyan sa isang araw. Kailangan pa ba magnakaw? Katawa-tawa. Nanaginip ka ba? Mga kababayan, itong walang kwentang ito, hindi lang malaki ang ninakaw niya, nagpapakita pa ng kabaliwan sa harap ng publiko. Dapat dalhin agad sa presinto. Tama. Hindi natin dapat palampasin ang ganitong mapanganib na tao. Ako, mga guard, hulihin ninyo silang dalawa at dalhin sa kinauukulan. Kuya Shen Miao, bitawan ninyo siya agad. Huwag. Anong ginagawa ninyo? Pera ko talaga yan. Tumigil kayong lahat. Kuya Shen Miao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Sino siya?
Siya si Presidente Sun ng Marikina Commercial Bank. Presidente Sun, ano ang dahilan ng pagdalaw ninyo? Alam ko na, siguradong itong delivery rider ang nagnakaw ng 300 piso sa bangko, nahuli ng bangko, kaya personal na dumating ang presidente para arestuhin siya. Basura talaga ang basura. Sa tingin ko, hindi totoo ang pagde-deliver mo. Ang pagnanakaw ang totoo. Yung 300 piso, pinaghirapan ko talaga yan. Sisk, patay na. Matigas pa rin ang muka. Presidente San, papahiring ko siya na baliin ang mga paa at kamay niya. Sige. Sino ang may lakas ng loob na galawin si Jishen? Presidente San, ano ang ibig mong sabihin? Ang 300 pisong ito, ari ni Jishen ng legal. Ari ng legal? Paano nangyari yan? Ano ba siya? Makinig kayong lahat. Si Jishen Miao ay naitala sa aming talaan, mayaman sa ari-arian, hindi matututulan. Siya ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Kung sino man ang mang-abala pa kay Jishen, huwag ninyo akong sisihin kung magiging marahas ako. Chef, ako! Pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Isang hamak na delivery rider lang. Sasabihin pang siya ang pinakamayamang tao sa Marikina? Imposible. Matagal na siyang tumatangis na aso ko sa akin. Kung siya ba talaga ang pinakamayaman, hindi ko ba malalaman? Yung President Son, huwag naman po kayong magbiro. 10,000 lang ang laman ng bangko ko. Paano ako magiging pinakamayaman? Magkano? 10,000. Ako, ang kinikilalang pinakamayamang tao sa Marikina, 1,000 lang ang meron sa bahay. Ikaw, isang delivery rider, ang lakas ng loob mong sabihing may 10,000 ka? At cash pa? Tama na. Paulit-ulit kang nangiinsulto kay pinakamayamang Shen. Talagang hindi mo maintindihan. Halika, itapon ninyo siya. Ako ang pinakamayamang tao sa Marikina. San Yukian, ang lakas ng loob mong bastusin ako. Huwag mo akong subukan. Gusto mo bang mamatay? Ano ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Yung si pinakamayamang Shen, dati, ako'y nilinlang ng 2 hayop na yon. Paumanhin po, paumanhin po. Ako ang may-ari ng Restaurant Stella dito sa Marikina. Basta sabihin nyo lang, buong Restaurant Stella ay maglilingkod sa inyo. Ang pinakamagandang restaurant sa Marikina. Makakapasok ba rito ang isang delivery rider tulad ko? Ay nako, ano pong sinasabi nyo? Kahit na ang Restaurant Stella ang gusto nyo, ibibigay ko po ito sa inyo. Ay, uwag. Pinakamayamang Shen. Ako si Li Guang, chairman ng Marikina Motors Corporation. Basta utos nyo lang, lahat ng luxury car ng kumpanya ay para sa inyo. Pinakamayamang Shen. Tingnan niyo po, gusto niyo bang samahan ko kayo mamayang gabi? Teka, hintay, pag-isipan ko muna. 10,000 piso lang ang laman ng bangko ko. Lahat kayo nagsasabing ako ang pinakamayaman, tama ba? Kayo, magkano ang pera ninyo? Magkano ang meron ka? Shen, ang pinakamayaman. 5,000 piso lang ang aking ari-arian. Napakalayo nito sa inyo. Piso? Sigurado ka bang hindi libo ang sinasabi mo? Totoong-totoo, Shen, ang pinakamayaman, 5,000. 1,000 piso? Hindi ko nga maisip. Ano ba talaga ang nangyayari? May pinakamayaman bang kasing hirap ko? Sandali, baka naman... Changkian, sabihin mo sa akin, magkano na ba ang presyo ng bahay sa sentro ng bayan ng Marikina ngayon? Kuya Shen Miao, ngayon 10 piso lang ang kailangan para makabili ng isang mag-isang bahay sa bayan ng Marikina. Kaya hindi mo ako niloloko. Mas gusto akong tawagin ng mga tao bilang si Morgana de la Vega. Kawawang bata. Hayaan mong matikman mo ang lasa ng pagiging napakayaman. Maranasan mo ang kasiyahan ng pag-apak sa lahat ng tao. Sa iyong mundo, ang mga presyo ay bababa ng 1,000,000 beses. Ikaw lang ang hindi maaapektuhan. Ako, naalala ko na ang lahat. Ang mga presyo ay bumaba ng 1,000,000 beses. Ang akin lang ang hindi nagbago. Ayos ka lang ba, Kuya Shen Miao? Kaya totoo si Morgana de la Vega. Kung gayon, ang 10,000 piso sa bangko ko sa mundong ito ay katumbas na ng 1 trilyon. Ako nga talaga ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Mayaman. Shen Miao, nagkamali ako. Makikipaghiwalay na ako kay Chinsho ngayon din. Muling magkasama tayo, pwede ba? Muling maging aso mong sunod-sunuran, handang umalipin? Hindi, Shen Miao. Basta't gusto mo, pwede rin akong maging aso mo. Ang ginagawa mo ngayon, hindi ba't dahil alam mo nang ako ang pinakamayaman? Ganito na lang. Kung sasayaw ka ng mainit na sayaw sa harap ng lahat ng tao, pag-iisipan ko. Shen Miao. Ang daming tao. Baka pwede sa bahay na lang? 3. Dalawa. Sasayaw ako.
Chiangqian, tapos na ang paligsahan ng kagandahan, umalis na tayo. Shen Miao, ginawa ko na ang sinabi mo. Sumayaw ako sa harap ng lahat. Pwede na ba akong maging aso mo? Sinabi lang ni Kuya Shen Miao na pag-iisipan niya. Hindi naman ibig sabihin, ikaw talaga. Tama ba Kuya Shen Miao? Tama. Pag sinabing sumayaw ka sa harap ng lahat, sumayaw ka talaga sa harap ng lahat. Talagang pera lang ang tingin mo. Ikaw nakakadiri ka. Ang babaeng katulad niya, walang malayong pangarap, gusto pang makipag-ugnayan kay Shen, ang pinakamayaman, katawa-tawa. Hanap ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo. Shen Miao, niloloko mo ako. Kuya Shen Miao, hindi ko inakalang pagkatapos ng ilang taon, ikaw na pala ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Hindi ko rin inaasahan eh. Pero kahit ano pa man, salamat sa'yo kaya ako naging number 1 sa beauty pageant. Pero ano? hula, tara na. Pero hindi ako nakakuha ng investment. Paano na ang gym ko? Hoy, teka. Ano ang meron? Kuya Shen Miao, hindi ba mahilig ka mag-workout? Pumunta ka bukas sa gym ko. Pwede ba? Siyempre naman, pwede. Sige, usapan na yan. Sige. Akala ko may bug. Ako pala ang bug. Ay, salamat, Mysterious Kuya, sa 100 rocket. Mysterious Kuya, ikaw talaga ang pinakamabait kay Chuyu. Mua. Ang pakiramdam ng pagiging mayaman. Ang sarap ng pakiramdam. Kuya Shen Miao, bukas ng 10:00 ng umaga. Hindi ako aalis hanggat wala ka. Copy. Hindi na ako makapaghintay na magsimula na. Boss yun, tapos na ang 7 araw na extension na hiningi mo. Kung hindi ka magbabayad ng renta, kukunin na namin ito. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Kuya Shen Miao, pasensya na. Wala akong magawa eh. Hoy, Chiangqian, nandito na ako. Sige, Shen Miao, ikaw muna. Pupunta na ako. Sige. Hindi ko inakala na ang gym na binuksan ni Chiangqian ay ganito kalaki. At kumpleto ang mga equipment. Nasa gitna pa ng lungsod. Talagang mayaman na babae siya. Si Boss Chiangqian, nung suot na niya ang gown, grabe ang ganda. Karapat dapat siyang maging number 1. Si Chin Show, basura. Gusto pa niyang bilhin si Boss Chiangqian gamit ang pera. Ew! Buti na lang may delivery rider na tumulong. Pero bakit niya yakap-yakap yon? Ano ba relasyon nila? Pwede kayang si Boss Chiangqian ninyo ay gusto yung gwapong delivery rider? Siya? Maraming mayayamang lalaki ang nanliligaw kay Boss Chiangqian. Pero nakita niyo ba siyang nahulog sa pera nila? Sandali, sino ka ba? Haha, kamusta kayong lahat? Ako si Shen Miao, hinahanap ko si Chiangqian. Ano tawag mo sa boss namin? Chiangqian. Ang close naman ng tawagan. Wala kaming narinig na may kapatid si Boss. Teka, bakit parang pamilyar ka? Ay, ikaw ba yung nasa beauty pageant? Yung mayamang nagkukunwaring ordinaryo? Babalikan kita. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Mga tol, kalmahan ninyo, nagkakamali kayo. Oo. Eduardo Santos, ano ba gusto ninyong gawin? Eduardo Santos, anong gusto ninyong gawin? Eduardo Santos, anong balak mo kay Kuya Shen Miao? Kuya Shen Miao? Nabarahan ng dumi ng baka si Boss Chiangqian. Sabi o tatanggalin niya tayong lahat. Boss, sa totoo lang, kami. Chiangqian, huwag kang magkamali.
Si Eduardo Santos at ang mga kasama niya ay gustong maging sparring partner ko, di ba? Oo. Gusto lang naming tulungan itong kaibigan namin na ipakilala ang mga equipment. Totoo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Sige na nga, Kuya Shen Miao, samahan muna kita mag-stretching. Salamat, Tol. Tunay na kaibigan, mabuting lalaki. Maganda ang ugali nitong si Shen Miao at mayaman pa. Kung maglalaan siya ng pera para matulungan si Boss Changqian sa problema niya, ayos sana. Tama. Hindi naman natin yan kontrolado. Tara, kumain tayo. Iwanan na lang natin sa kanila ang gym. Kuya Shen Miao, iangat mo ang hulihan mong paa. Gamitin mo ang tiyan. Panatilihin ang balanse. Tama. Ganyan nga. Hindi na kaya, hindi na talaga kaya. Pakiramdam ko sa stretching pa lang ubos na ang lakas ko. Kuya Shen Miao, hindi pwedeng ganyan. Kailangan mo pa ring mag-stretching. Baka masaktan ka. Pero ako, Kwento ko lang, ang init naman dito sa inyo. boss yun, tapos na ang 7 araw na extension na ipinangako ko sa'yo kung hindi mo pababayaran ng renta. Kukunin na namin ito. Medyo mainit nga. Kuya Shen Miao, may dumi ba ako sa katawan? Walang ganon. Hayop ka, Shen Miao. Itinuring mo si Changqian na parang kapatid na babae. Kuya Shen Miao, ituloy na natin ngayon. Tutulungan kita. Sige. Changqian, anong ginagawa mo? Kuya Shen Miao, mamaya ipapakita ko sa'yo ang mga equipment kaya ang mga braso mo, kailangan mong i-stretch ng maayos. Sige. Kuya Shen Miao, ang mga muscle sa balikat mo ang tigas. Kuya Shen Miao, ngayon tutulungan kita na i-relax ang iyong baywang. Relax ka lang. Changqian. Ano na naman to? Kuya Shen Miao, ang tigas ng likod mo, ang gaan sa pakiramdam. Huwag kang gumalaw. Kuya Shen Miao, biro lang yon kanina. Tumutulong ako ngayon. Itinatama ang posisyon mo. Kung hindi, baka masaktan ang bewang mo. Sige. Hindi pwede, Shen Miao. Kung si Changqian ang lumabag, kailangan mo ring magtiis. Kuya Shen Miao, komportable ba? Komportable, malambot ang likod. Ang kulit mo, Kuya Shen Miao. Ano ba ang sinasabi mo? Ako, ang ibig kong sabihin, malambot na sa pag-stretch. Malambot na ang katawan ngayon, hindi na gaanong naninigas. Ganun ba? Kung itutuloy pa ang pag-stretch, dadami pa ang masasaktan. Medyo sapat na ang na-stretch, mag-ehersisyo na tayo. Oh, sapat na nga ang na-stretch. Tara na nga. Sige. Kuya Shen Miao, unang beses mo lang gumawa ng bench press, hindi kailangan ng masyadong mabigat. Gayahin mo na lang ang bigat sa akin. Sige. Ipapakita ko muna sa'yo, tapos tuturuan kita ng maayos. Ang ganda talaga ng buhay. Wala na akong panghihinayang. O sige, Kuya Shen Miao. Bakit ka nagdugo ng ilong? Talaga? Oo nga siguro. Ang init talaga. Hindi ba ninyo binuksan ang aircon? Baka nasira ang aircon. Kung ganoon, Anong ginagawa mo? hindi ba mainit ang pakiramdam mo? Tutulungan ka ni Changqian na maghubad ng pang-itaas. Ito, parang hindi maganda ito. Ano bang ikinahihiya mo? Nung bata pa tayo, sabay pa tayong naliligo. Bilisan mo, hubarin mo na. Sakto, habang nagbe-bench press, maaari pa kitang tulungan na ituwid ang posture mo. Kuya Shen Miao, nag-ehersisyo ka ba talaga? Meron ka pang abs? Dahil lang yan sa pagde-deliver ko. Ganoon pala, nagde-deliver si Shen Miao para lang mapanatili ang kalusugan.
Huwag kang magulo. Simulan na natin. Kung ganun, humiga ka na. Tama, relax lang ang katawan. Huminga ka ng normal, gamitin mo ang lakas ng braso. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Kuya Shenmiao, sana wag mo akong sisihin. Changqian, anong ginagawa mo? Changqian, anong ginagawa mo? Inaayos ko ang posisyon ng iyong puwersa. Tuloy lang, 5 ulit pa bago matapos. 5? Sa tingin ko kaya ko pang 2 ulit na lang. Kuya Miao, ang pag-iehersisyo kailangan lampasan ang limitasyon ng katawan. Kuya Miao, kapag natapos mo ito, bibigyan kita ng malaking premyo. Kahit ano pwede. Changqian, naglalaro ka ng apoy. Tingnan natin kung kaya mo bang hawakan ng apoy na ito. Umalis ka dyan, parang kaya ko na ulit. Changqian, pinipilit mo akong magkasala. Huwag Miao, kailangan mong magpigil. Changqian ha, kahit nasira ang aircon ng gym mo, hindi naman siguro dapat walang tao. Anong gagawin mo, Changqian? Kuya Miao, pwede mo ba akong tulungan? Changqian, tumayo ka muna. Ano man yan, dahan-dahan nating pag-usapan. Kung ganyan ka, hindi na talaga ako makakapigil. Boss Yun, anong ginagawa mo? Boss Yun, hindi ko inaasahan. Sa labas, nagpapakita kang malinis pero sa loob may binubuhay ka palang binata. Sino kayo? Kami. Nandito kami para mangolekta para sa upa ni Boss Yun. Ito lang ba ang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Ang daloy ng mga customers sa gym biglang bumaba ngayon. Ni hindi kayang magbayad ng kahit 5% ng upa. Boss Yun, sabi ko, pinagbigyan ko na kayo, 1 buong linggo na. Kung hindi ka pa rin makakabayad ng upa, huwag kang magalit kung itatapon namin ang mga ito. Itatapon na namin. Siyempre, Boss Yun, kung gusto mong samahan kami, uminom ng 1 baso kasama namin. Pwede naming pag-isipan, pagbigyan ng ilang araw. Subukan mong galawin siya. Bitawan mo. Sino ang nagsabing hindi niya kayang magbayad ng upa? But ikaw pretty boy, naglakas loob kang sumagot sa akin, sasabihin ko sa iyo, ang nagpapakain sa iyo ngayon ay isang dukha na. Hindi niya kayang magbayad ng upa, putang ina. Kung may utak ka, umalis ka na. Kung hindi, kasama ka sa gagawin ko. Anong pretty boy? Ako ang kapatid niya. Hindi ba't pagbabayad lang ng upa ito? Para sa akin, maliit na bagay lang ito, parang walang hirap. Dilatan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ito ay sentro ng lungsod, masikip na lugar. Ang taunang upa ay hindi bababa sa 5%. Madali lang sabihin mo, edi ibigay mo. Baka masyadong maaga tayong nakauwi. Nakakaistorbo tayo kay Boss Changqian sa kanilang masayang usapan. Oo nga no, bakit hindi ko naisip yon? Kain na lang ulit tayo. Nako. Hindi maganda. Nandito na naman si Roberto Lee para mang-api kay Boss Changqian. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Kuya Shen Miao, 5 sentimos lang ito. Hindi madali ang pinagkakakitaan mo. Huwag na lang kaya. Ako si Changqian. Hindi naman pala mahirap kumita ng pera. Ganito na lang, maniwala ka sa akin, ipagkakatiwala ko sa iyo. Nagpapanggap, kahit kuya ka niya, ano naman, sa tingin ko mukha ka lang isang hamak na lalaki. Kung hindi mo kayang bayaran, umalis ka na. Naghihintay ako para uminom. Ang 5 sentimos ay katumbas ng dating 50,000. Noon, hindi ko talaga kayang ilabas yon, pero iba na ang panahon ngayon. Sa anumang paraan, walang sino man ang pwedeng mang-api kay Changqian. Naipadala na. Sa susunod na 100 taon, huwag kang lalapit dito. Bigyan kita ng upa para sa 1 taon. Tawagin mo akong 100 taon, huwag. 5 piso. Kuya Shen Miao. Diretso kong binayaran sa kanila ang upa para sa 100 taon. Kung hindi kayo mag-ehersisyo, umalis na kayo. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, hindi matatapos ang ipinagagawa sa atin ng boss. Bigla kong ayaw nang magpaupa ng bahay na ito, maliban kung ang boss ninyong si Yun ay samahan kami ng 1 gabi. Naibigay ko na sa iyo ang pera. Gusto mo pang umatras? Ano naman kung umatras ako? Akin ang bahay na ito, ako ang masusunod. Umalis ka. Kunin ninyo si boss Yun para sa akin. Subukan ninyong gumalaw.
Rod, nahuli kami. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Roberto Lee, naglakas loob kang magplano ng masama kay Boss Jiangqian. Mukhang gusto mong tumira sa ospital ng ilang buwan. May lakas ng loob kayo ah. Yun Jiangqian, sa loob ng ilang araw, luluhod ka pa rin sa harap ko para makiusap. Umalis na tayo. Alis na tayo. Hindi ka ba natakot, Jiangqian? Kuya Shen Miao. Pasensya na, ginamit kita. Tanga, masaya pa nga ako. Nandito ako sa tabi mo para protektahan ka tulad noong bata pa tayo. Basta ligtas ka, Jiangqian. Okay na yun. Kuya Shen Miao. Okay na, okay na. Talagang ang mga babae sa harap lang ng minamahal nila nagpapakita ng kahinaan. Tunay na pag-ibig na talaga yan. Buti na lang dumating kayo agad ngayon. Kung hindi, baka nahirapan na kami. Ano bang sinasabi mo, Tol? Kung may dayuhan mang mang-aapi sa aming boss na si Jiangqian, dapat muna kaming tanungin kung papayag kami. Ganito na lang, simula ngayon bibigyan ko kayo ng taunang sweldo. Isang kusing. Ang gym na ito sa inyo na ang bahala. Isang kusing? Kulang? Hindi. Simula ngayon, kayo na ang aming boss. Magandang araw po, boss. Boss ang tawag ninyo sa kanya, ano naman ako? Di si Boss Jiangqian, syempre, magiging may-ari ng negosyong babae na. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung sa palagay mo hindi pa rin sapat yon, baka naman pwede kitang maging personal na trainer. Pwede na ba yon? Kuya Shen Miao. Talagang ikaw, tulad pa rin ng dati, mabait ka sa akin. Ano ba yan? Hindi ba't ikaw ang nagpapa-personal trainer sa akin? Siyempre, tuturuan kita ng personal. O kaya naman, gusto mo bang maging may-ari ng negosyong babae ako? Mali, Shen Miao, hindi kayong taong sasamantala sa kapwa. Hindi pwedeng ganito. Kuya Shen Miao, hindi mo na ba ako gusto? Tama nga, ginamit ko pa si Kuya Shen Miao, masamang babae ako. Pasensya na. Hindi ganyan, Jiangqian. Ayokong gawin mo to dahil lang sa guilt. Gusto kitang ligawan ng seryoso. Naiintindihan mo ba? At saka, ang Jiangqian namin ay napakaganda at cute. Paano ko hindi magugustuhan? Ang kulit! Kuya Shen Miao, maghihintay ako sa'yo. Ay tuloy na natin ang pag-ehersisyo. Tuturuan pa kita ng ilang galaw. Itong tatlong magkapatid, nakakainis talaga. Dahil lang hinawakan ko ang kamay ni Jiangqian at nagpakita sa harapan nila. Grabe, halos patayin nila ako sa pag-ehersisyo. Maligayang pagdating sa aming number 1 na top donor, Mysterious Brother, sa aking livestream. Mysterious Brother, ang sayaw ko kanina si Chuyang. Kamusta? Karapat-dapat ba ito sa isang malaking rocket mo? Grabe, talagang nahuhumaling na sa pera. Ganyan talaga ang mga influencer, walang tunay na damdamin, parang balon na walang laman. Aray. Hoy, mister, bakit ka umalis? Siguro halata masyado na humihingi ako ng regalo. Hindi pwede. Isang VIP yan. Kung maipipit ko siya, wala nang problema sa pera. Mga kaibigan, may gagawin pa si Kuya ngayon. Matatapos na muna ang live. Paalam! Hello, may kailangan ka? Mister, bakit pagpasok mo lang sa livestream, umiwas ka na agad? Gusto pa sanang mag-solo dance para sa'yo ni Kuya. Sa susunod na lang, pagod na pagod ako ngayon. Kung wala nang ibang usapan, baba na muna ako. Sandali lang. Mister, yung nakita ni Kuya na taga rito ka rin, gusto kitang ilibre sa Qingyao, pwede kaya? Libre? Takot ka bang hindi na ako magbigay ng regalo? Kung gusto mong maghabol ng malaking isda, tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Sige, pero may kondisyon ako. Ano yon? Pag kumakain tayo, jacket lang ang suot mo. Huwag kang magsuot ng kahit ano sa loob. Yan. Kung ayaw mo, huwag na lang.
Hoy, mister. Kung yan ang gusto mo, syempre susundin yan ni Kuya. Kita-kits tayo, ha? Hanggang sa muli. Ginoong Chin, may isang lalaking lumitaw. Siya ang nagbayad ng upa para kay Chiangkian. Walang kwenta ang iyong lingkod. Hindi ko siya naibalik sa inyo. Ang tagal na. Kahit isang personal trainer ay hindi mo maayos. Walang kwenta. Buti na lang at handa ako. Nauna akong nagplano. Si Ramon Reyes, utang ng utang, puntahan mo siya. At pilitin mong ipagbili ang anak para lang mabuhay. Opo. Ginoong Chin, Ginoong Chin, mayroon ka na sa akin. Bakit si Changqian pa rin ang iniisip mo? Hindi ba magbubukas tayo ng media company? Huwag kang mag-alala, mga artista lang sila. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging boss nila. Mas maayos na yan. Oh, Ginoong Chin, narinig ko na sa bayan ng Marikina, ang mga sikat online ay magkakaroon ng pagtitipon. Pwede kang pumunta roon, ha? Talagang ikaw ang aking kaibig-ibig. Tara. Ginoong Shen, sana'y sinabi mo na lang para isara ko ang aking negosyo ng isang araw para salubungin kita. Hindi na kailangan mo ring kumita. Ang bisita ko ay darating na, huwag mo na akong istorbuhin. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa waiter na tawagin ako. Tingnan mo ang maselang disenyong ito, siguradong mahal ito. Buti na lang at may pera na ako, kung hindi ako makakapasok dito habang buhay. Ma'am, pwede po ninyong alisin ang inyong coat at ibigay sa akin. Hindi na po. Ako, madalas akong ginawin. Suot ko na lang ito. Sige po, tawagin ninyo lang po ako kung may kailangan kayo. Parang may kakaibang kiliti. Mysterious Kuya. Nandito na si Kuya. Ang sama mo talaga, Mysterious Kuya. Kanina, muntik nang mahalata ni Kuya. Nako, anong nangyayari sa pakiramdam na to? Baka talagang sinunod niya ang sinabi ko. Ikaw pala? Hindi ba't ikaw ang sikat na influencer dito sa bayan ng Marikina? Bakit? Dito ka rin kakain? Ito lang ang pinakamagaling na restaurant sa buong bayan ng Marikina. Para lang ito sa mga elite na ang net worth ay higit sa 5 piso. Ikaw na isang delivery rider, karapat-dapat ka bang kumain dito? Restaurant lang naman ito. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Alam ko na, ikaw dumating ka dito para mag-deliver ng pagkain sa mga VIP, 'di ba? Tama ba? Ang kita mo sa isang delivery na, yan, pambayad na yan ng ilang buwan mong pagkain. Sasabihin ko sa'yo, pagkatapos mong mag-deliver, umalis ka na agad. Pero ito ang reserbadong pwesto ng Mysterious Kuya ko. Paano kung sabihin kong ako ang nag-book nitong upuan? Paano kung sabihin kong ako ang nag-book nitong upuan? Ew! Ikaw, yung misteryosong kuya ko, siya yung kayang-kayang magpadala ng daan-daang rocket sa livestream. Misteryosong tao talaga. Sasabihin ko sa'yo, pagdating dito ng misteryosong kuya ko, magdudusa ka. Umalis ka na ngayon din. Naniniwala ka ba? Ngayon, pinapaalis mo ako. Pero mamaya, hihilingin mong bumalik ako. Sinungaling ka. Kung hihilingin kitang bumalik, magli-livestream ako at magmamakaawa sa'yo. Huwag na, hindi kailangan. Sa tingin ko, maganda yung jacket mo. Kung hihilingin mong bumalik ako, ibigay mo sa akin yung jacket mo. Ano sa tingin mo? Anong jacket? Baka alam niya na wala akong suot sa loob? Ano, takot ka? Hindi, wala akong nasabi. Itong delivery rider na to, gusto lang niya yung jacket. Bakit ako matatakot? Nagpapa-impress lang. Pagdating ng misteryosong kuya ko, magli-livestream kang hubad. Sige. Pwede ka na bang umalis? Sige.
Gago. Delivery rider ka lang, akala mo sino ka? Misteryosong kuya, halos isang araw na ako dito sa Star Glory. Bakit di ka pa dumarating? Gago, may bagong order yung delivery mo. Tingnan mo na. Halos isang araw na ako dito sa Star Glory. Bakit di ka pa dumarating? Paano mo nalaman? Ang tagal ko na dito sa Xingyao. Bakit wala ka pa? Paano mo nalaman? Ngayon ka lang naniniwalang ako ay... Gago ka, kadiri ka talaga. Ikaw talaga, ba't bigla kang nanlait? Hindi ba't kinainan mo lang ako ng audio para ibenta o pakinigan mo lang? Ako, audio? Ano pa? Ganyan ka talagang manyakis. At dito ka pa mismo sa harap ko gumagawa ng nakakadiring bagay. Sabihin ko sa'yo, burahin mo agad yan. Kung hindi, tatawagin ko na ang pulis. Ipapaaresto kita, ipapakulong kita. Sige, buburahin ko, huwag kang magsisisi. Kuya Mysterious, bakit mo ako di pinapansin? Ginawa ko naman lahat ng sinabi mo. Kanina suplado ka sa akin tapos sunod-sunuran ka sa may pera. Pera-pera lang talaga ang habol mo. Delivery boy, pwede bang patayin mo yan? Ang ingay talaga. Tinawag akong manyakis. Tingnan natin kung paano kita pagtripan. Ayos, maganda. Pasensya na. Gago ka, may sira ka ba sa ulo? Bilis. Pupunasan ko na. Huwag mo akong hawakan. Napakasama ng swerte ko. Umalis ka dyan. Nakakadire, nakaka-turn off na lalaki. Kung masira ang plano namin ni Misteryosong Kuya, hindi kita papatawarin. Paano mo mapapatunayan? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Sandali lang. Ang laki ng dating ng pera. Gusto ko... Pupunta na ako. Wala ka na. Hintayin mo ang pagdating ng misteryosong kuya ko. Talagang papahirapan kita. Ako nga ang misteryosong kuya mo. Ikaw ang misteryosong kuya. Nagpapahiya ka lang sa sarili mo, no? Sige, tutuparin ko yan para sa'yo. Hintayin mo. Waiter order po. May nakausad ka naman, di ba? Anong pakialam mo? Nakakainis ka. Hindi ko pwedeng isipin ng misteryosong kuya na malakas akong kumain. Magmura ka na lang. May iyak ka rin mamaya. Ito. At ito. Bigyan mo ako ng 10 gramo ng caviar. Yan lang. Sige po, sandali lang. Teka, bigyan mo rin ako ng kapareho ng sa kanya. Isang order. Kapareho ng sa akin, isang order, delivery boy. Alam mo ba kung magkano ang in-order ko kanina? Hindi ba baba sa 5 milyon? Kaya mo bang bayaran yan? Siyempre, alam ko. Ihanda mo na. Sige po sir, sandali lang. Walang mata ang restaurant na to. Pinagsisilbihan pa ang tulad mong pobre. Mag-isip-isip ka muna kung paano ka aalis sa akin. Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Ako si Kyuya, kahit na lumabas ako at humanap ng pulubi, hindi kita hahanapin. Ay, huwag naman. Kung hahanap ka ng pulubi, masasaktan ako. Ikaw, pagdating ng misteryosong kuya ko, papatanggal ko talaga ang bibig mo. Sir, nandito na po ang inyong order. Sandali. Ganito lang kaliit ang caviar? Para kanino ba to? Eto, sir, hindi po mura ang caviar na ito. Kaya po binebenta namin ito ng paggramo. Anong paggramo? Kapag nakita ito ng iba, akala nila hindi ko kayang bilhin. Bigyan mo ako ng isang plato. Isang plato bawat isa. Hoy, tagapaghatid ng pagkain, Caviar Almas yan. Isang onsa lang, napakaliit na halaga na. Ang plato na yon, 1 sentimo ang halaga. Katumbas yan ng isang bahay sa labas ng lungsod. Eksakto, hamak na dukha. Akala mo ba pechay lang yan? Isang plato, bawat isa pa ang sinasabi mo. Sa tingin ko ngayon ay puro kagulo lang dito.
Hindi nyo kayang bilhin, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Narinig mo ba? Isang plato bawat isa. Yan ang sinasabi ko. Sa tingin ko, nawawala na sa isip mo. Kaya pala naglakas loob kang pumunta sa napakagaling na restaurant na ito. Serbidor, sa tingin ko dapat mong tawagin agad ang mga gwardiya at palayasin ang taong ito. Anong nangyayari? Ginoong Wang, isang hamak na tagapaghatid lang ng pagkain ng taong ito, ni isang patak ng tubig sa restaurant hindi niya kayang bilhin. Malinaw na pumunta lang siya rito para manggulo, dapat mo siyang ipahuli agad. Ginoong Wang, sinabi po ng bisitang ito na bibigyan niya ng isang plato bawat isa ng caviar almas. Ginoong Wang, wala namang patakaran sa inyong restaurant na hindi ko pwedeng bigyan ang bawat isa ng caviar, di ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba na ang caviar almas ay 1 sentimo ang halaga ng isang plato? Ang buong restaurant aabot sa 2 piso. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 2 piso? Ang halaga ng maraming kumpanyang nakalista sa stock market ay hindi aabot sa 2 piso. Dumating na si Ginoong Wang, nandito ka pa rin, nagpapalaki ng mga bagay-bagay, wala ka ng takas. Ganun ba, Ginoong Wang? Ginoong Wang, tingin ko ang taong ito, dinudungisan niya ang restaurant stela ninyo. Dinuduro niya ang mukha ninyo. Bakit hindi mo pa ipatawag ang mga tauhan mo para baliin ang mga binti niya pagkatapos itapon siya sa labas? Tumahimik ka. Ginoong Shen, yamang gusto mong magregalo ng isang plato para sa bawat isa, nais kong magpasalamat muna sa ngalan ng lahat, Ginoong Shen. Ako na ang bahala, ako mismo ang magbubukas ng caviar almas. Ginoong Wang, isang delivery rider lang yan, naniniwala ka pa? Tumigil ka. Ikaw, isang maliit na influencer, okay lang na pagdudahan mo ako, pero huwag kang magpakapusong bastusin si Ginoong Shen. Maniwala ka, kaya kitang paalisin sa bayan ng Marikina ngayon din. Ginoong Wang, para sa isang delivery rider, gagawan mo ako ng masama. Alam mo ba na ang misteryosong kuya ko ay isang napakayamang misteryosong tao? Maniwala ka, isang salita ko lang at ipapa-blacklist ka niya. Ginoong Shen, ito... Ay nako! Kung ganoon tumawag ka na ngayon, tingnan natin kung mas malakas ang misteryosong kuya mo. O si Ginoong Wang. Delivery boy, huwag kang magyabang. Tatawag ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kapag dumating na ang misteryosong kuya ko, pagsasabayin natin ang lahat ng utang mo. Delivery boy, sagutin mo na ang tawag para sa delivery mo. Huwag kang magpanggap dito. Ngayon iniisip mo pa bang nagpapanggap lang ako? Eto, hindi ito posible. Ikaw. Imposible, paano ka naging si Kuya Mysterious? Ginoong Shen, ano ang nangyayari? Wala, siya ay isa lang sa aking mga bisita. Hindi lang niya ako kilala. Isang maliit na online personality. Paano malalaman ng isang palaka ang tungkol sa buhay ng dragon? Tama na, mauna ka na. Sabi ko na, ikaw mismo ang mag-aanyaya sa akin. Kuya Mysterious, hindi kasalanan ng isang taong walang alam. Hindi mo ipagkakagalit kay Kuya, di ba? Kanina ibang-iba ka, mas gusto ko pa rin ang pagiging matapang at suwail mo. Ang sama mo, Kuya Mysterious. Okay lang na pinasuot mo ako ng jacket. Pero nagpanggap ka pa bilang delivery rider para lokohin ako. Delivery rider talaga ako. Kaya pala. Mahilig pala si Kuya Mysterious sa roleplay. Kung ganoon, Kuya Delivery Rider, tinatanggap ko ang pagkatalo, Kuya. Dito mo ba gustong tuparin ang ating pustahan? Ano sa palagay mo? Kuya Delivery Rider, tinatanggap ko ang pagkatalo, Kuya. Pero kung gusto mong makuha ang damit, dapat ikaw mismo ang kumuha. Akin na yan. Ano ang nangyari, Changqian? Kuya Shen Miao, tulungan mo ako.
Tuloy ka, umupo ka muna at magpahinga. Kian, huwag ka na ring malungkot. Kahit natatay mo siya, pero mula nang ipangutang kanya at binayaran ko para tubusin ka sa sandaling iyon, wala na ang relasyon ninyong mag-ama. Hindi ko lang inakalang ganun siya kasama. Ipinagbili pa ang anak para sa sariling kapakanan. Kuya Shenmyo, yung 5 piso babayaran ko talaga yan. Anong babayaran? Dahil nagbayad ako, mula ngayon kapatid na kita. Ayoko maging kapatid mo. Kung hindi kapatid, maging babaeng pangako. O kaya katulong. Yung magpapainit ng kama. Kuya Shenmyo, ang sama mo? Pero, pwede rin naman. Ano yung sinasabi mo? Wala. Kuya Shenmyo, hindi ba't mayaman ka? Bakit dito ka nakatira? Kung sasabihin kong dating mahirap lang ako, naniniwala ka ba? Sino bang hindi nagsimula sa wala? Basta ikaw si Kuya Shenmyo, ayos na yun? Ang ganda talaga ng katawan ni Chankian. Hindi, Shenmyo, gentleman ka dapat. Huwag kang maging bastos. Shenmyo. Kian, hindi ko sinasadya na tingnan ka. Dumadaan lang talaga ako dito. Okay lang. Shenmyo, tingnan mo ako ng paano mo gusto. Mukhang kailangan ko ng lumipat ng bahay. Sakto lang ang bahay na to para sa isang tao. Medyo masikip na kapag dalawa na. May oras ka ba sa mga susunod na araw? Samahan mo akong tumingin ng bahay. May pupuntahan pa ako sa gym. Mukhang ako na lang mag-isa. Nagyo-yoga ka pa sa ganitong oras? Nakakatulong ang yoga sa katawan at isip at nakaka-relax din ng katawan. Shenmyo, gusto mo ring subukan? Ako? Nahihirapan na nga ako sa stretching. Yoga pa kaya na mas malambing? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Halika na. Tuturuan kita. Dahan-dahan lang ha. Ang buto ko hindi kakayanin ng ganito. Halika, humiga ka. Ang misteryosong kuya talaga. Paano ka umalis sa hotel at hindi na ako kinontak? Malaki ang nawala sa pagnanasa ko. Shenmyo. Nagulat ako sa'yo, pero hindi ako mag-aatubiling sumausaw. Aray. Hindi pwede, Kuya Shenmyo. Kaya mo pa yan, konti na lang. Chankian, patawarin mo na ako. Kuya Shenmyo, 10 segundo na lang. Kaya mo yan. 10, 9, 8. Akala ko ba'y madali lang ang yoga, ang hirap pala. Chankian, ang galing mo pala. Si Kuya Shenmyo kasi masyadong matigas ang katawan. Tumayo ka na ha. Ang pilit ay hindi masarap, lalo na ang buto. Kuya Shenmyo, palagi mo akong tinutulungan. Wala akong maibabalik sa'yo. Bakit mo bigla yan sinabi? Kung ganoon, ako na lang ang kunin mo. Ako na lang ang kunin mo. Hoy, ano yun? Kuya Misteryoso, bukas may meeting ng mga influencer si Chuya. Gusto kanyang imbitahin na sumama siya. Wala akong oras. Huwag naman. Sabi ng mga kaibigan ko, gusto nilang makita ang mukha mo. Kailangan mong tulungan si Kiuya. Pwede kitang pagbigyan. Kahit ano yun, oh.
Sige na nga, ako ay para lang hindi ka mapahiya sa harap nila. I-text mo sa akin ang oras at lugar. Alam ko na. Ang bait-bait talaga ni Kuya Misteryoso. Kita-kita tayo, ha? Shen Miao, sana naman huwag mo akong biguin. Young Master Chin, si Kyuya ang number 1 na diyosa sa mundo ng mga influencer. Kung makuha mo siya, ang media company mo ay magkakaroon ng gintong minahan. Pwede, kung ma-recruit mo siya, bibigyan kita ng isang taong suporta sa pagpapalago ng content. Salamat, Young Master Chin. Halika. Inom. Mga kaibigan, tingnan nyo kung sino ang dala ko. Shen Miao. Miss Chin Xiaotian, magkakilala kayo? Paano hindi? Hindi ba't ito yung sip-sip ng babae ko? Shen Miao, isa kang delivery rider. Hindi ka mag-focus sa pagde-deliver. Anong ginagawa mo sa party namin? Miss, pakibantayan ang pananalita mo. Kuya Shen Miao ay kasama ko dito sa party. Sino ba kayo? Bakit pagdating pa lang, nang-aasar na kayo? Ito ba yung sinasabi mong si Chuya? Maganda nga talaga. Medyo tanga lang. Isang jologs pa ang dala. Ganda, halika dito umupo. Sino ka ba't nagsasalita ng ganyan? Ito si Ginoong Chin Show, milyonaryo. Mag-ingat ka, baka isang salita mo lang, mablacklist ka na niya. Pwede ka na bang lumapit at umupo? Halika na! Si Ginong Chin ay balak magtayo ng media company. Gusto kanyang kunin ng malaking sahod. Napakagandang oportunidad to. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng ma-offense ang alinman sa kanila. Bilis! Ginong Chin, yung may bisita pa kasi ako, pwede bang magpalitan muna tayo ng contact? Hija, itong delivery rider, tinuring mo pang bisita? Wala ka bang sayad? Shen Miao, anong ginawa mo sa Hija na to? Bakit parang ginamot mo? At sukdulan ang tiwala niya sa'yo? Dahil hindi siya katulad mo, hindi siya bulag. Ikaw, Chuya. Ito ba ang pinili mo? Tama ba? Chuya, nababaliw ka na ba? Para sa isang delivery rider, inaaway mo si Ginong Chin. Isipin mo ang kinabukasan mo. Kailangan ba talaga? Para sa isang delivery rider, awayin mo si Ginong Chin? Hindi siya delivery rider, siya ang number 1 supporter ko. Top 1 na boss, yung nagbigay sa'yo ng 100. Super rocket na misteryosong kuya. Nakakatawa talaga, 100 super rocket abot, 1 milyon yan. Itong delivery boy na to, paano niya mabibigay ang ganoong kalaking halaga? Akala mo ba pinakamayaman ka sa bayan ng Marikina? Sa tingin ko, nangutang ka lang sa online lending para magbigay ng tip. Di ba, Chuya, pinapayuhan kitang mag-ingat sa taong to, baka ikaw ang singilin niya kapag di niya mabayaran ng utang. Huwag kang mag-alala, Ginoong Chin, 1 milyon lang yan. Di na kailangang mangutang para dyan. Magpanggap ka pa, hoy, pinapayuhan kita na maging praktikal. Chuya, ito bang hamak na tao na to ang ipapalit mo sa kinabukasan mong pagiging influencer, tama ba? Ako? Pantay-pantay ang lahat, Ginoong Chin, isang salita mo lang ay di sapat para magdesisyon sa buhay ng iba. Hamak na tao, akala mo ba sa isang salita mo lang ay mapipigilan mo ako? Ang usapin kay Yun Changyan hindi pa namin naaayos. Baka wala ka ng pagkakataon. Chuya, saan mo nahanap ang artista mong yan? Ang net worth ni Ginoong Chin ay 10,000. Parang langgam lang siya, tapos nagsalita pa siya ng walang galang. Kung ganon, kung ako ay maglabas ng 20,000, pwede ko bang kunin ang buhay ni Ginoong Chin? Ikaw na delivery boy, may 20,000 ka. Akala mo ba parang discount coupon na madaling makuha? Kung di ka naniniwala, Ginoong Chin, taya tayo kung makakapaglabas ako ng 20,000. Ikaw. Uminom ka ng bote ng alak na yan. Kung di ka makapaglabas ng 20,000, maglupasay ka sa sahig at magtungo ng 3 beses sa akin. Sige. Ginoong Shen? Presidente, kunin mo nga ang 20,000 para sa akin. Bakit pa, Shen Miao? 3 taon kang naging tuta ko. Ano ba ang kaya mo? Hindi ko ba alam yan? Huwag mong sabihing peke ang perang ibinigay mo sa akin. Nagpapanggap ka lang, nagmamagaling ka sa harap ko. Pagkatapos, papaniwalain ko siya. Pasensya na, Kuya Shen Miao. Ako ang may kasalanan. Umalis ka na muna. Hihingi ako ng pabor kay Ginoong Chin. Ikaw ang hihingi ng pabor para sa kanya? Ano ka ba, isang streamer lang? Kung hindi niya maipakita ang 20,000, pagsisisihan niyang ipinanganak siya.
Manager, anong ginagawa mo rito? Ginoong Shen, narito ang 20,000 pisong cash na hiningi ninyo. Nakahanda na po. Buksan mo at ipakita sa kanya. Imposible yan. Isa lang siyang delivery rider. Paano siya magkakaroon ng 20,000? At cash pa? Teka yan sigurado. Binibini, pinag-aalinlanganan mo ba ang aming bangko? Hindi po. Tumupad ka sa usapan, Ginoong Chin. Sige na. Magpapatalo ako sa isang delivery rider? Magpapatalo? Panaginip lang yan. Umalis na tayo. Dati kang pinakamayaman, bakit wala ka man lang konting delikadesa? Kung ayaw mong uminom ng kusa, ipapainom namin sa iyo. Sige, Shen. Babawian kita balang araw. Ginoong Chin. Umalis na tayo. Kung wala ng ibang bagay, aalis na muna kami. Ginoong Shen. Tara na. Kuya Shen Miao, mali ako kanina sa'yo. Tara, umupo ka. Tara, maglaro tayo. Tara, inom. Kuya Shen Miao, lasing ka na. Magpahinga ka na lang. Uuwi na muna ako. Kuya Shen Miao. Nakakaasar. Ano ba yan? Hindi mo pa nga na ibabalik yung damit. Uwi ka pa ng uwi. Ginoong Shen. Yung 10 bilang binili ninyo. Ayos na ang lahat. Pwede nang lipatan na namang oras. Ayos. Kuya Shen Miao, napakarami mo nang nabili. Pwedeng bigyan mo si Chuyang ng isa. Sa'yo na naman si Chuyang. Depende na yan sa'yo. Ay nako, Chuyang, hindi ka mabibigo kuya. Halika, isama kita mag-shopping ng todo para sa hirap mo. Ang bait mo talaga, Kuya Shen Miao. Ricardo, ito ang bahay na pinaghirapan ng anak kong babae. Bagay na bagay sa'yo, di ba, Ricardo? Sakto lang, pero medyo mas maliit ito kaysa sa akin. Shen Miao, kukuha lang ako ng bag. Tingnan natin ang mga sasakyan. Hoy! Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Siyempre tungkol sa pag-aasawa mo. Ito si Ginoong Ricardo Bautista. Siya ang nakilala ko para sa'yo. Maganda. Ang gwapo talaga. Ang magiging anak ninyo, magiging gwapo ang magiging anak ninyo. Nanay, tatay, ano ba itong ginagawa ninyo? May gusto na ako. Huwag na kayong mag-alala. Ano bang sinasabi mo para sa ikabubuti mo ito? Ricardo ay anak ng pinakamalaking developer sa bayan ng Marikina. Dapat mong pahalagahan ito. Ma, hindi rin naman naghihirap si Shen Miao. Bakit ka ganyan ayaw makinig? Mas mayaman si Ricardo kaysa kay Shen Miao. Sabi nga niya, ang bahay na ito ay hindi kasing laki ng sa kanya. Hindi ko kayang pantayan ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina, pero ang isang tulad mong biglang yaman ay hindi rin makakapantay sa akin. Kung talagang mas mayaman si Ricardo kaysa kay Shen Miao, kailangan kong pag-isipang mabuti kung sino ang pipiliin ko. Kuya Shen Miao, naalala ko bigla, may gagawin pa ako mamayang gabi para sa live stream ko. Siguro sa susunod na lang tayo magkita. Sigurado ka ba? Hindi ba't maghahanap ka lang ng lugar para kay Ricardo Bautista para magkaroon ng mas malalim na relasyon at mag-usap ng masinsinan? Siyempre hindi, Kuya Shen Miao. Ako gusto ko lang na maging maayos ang live stream ko. Oo nga, oo Shen Miao. Ayaw mo rin namang magka-problema ang live streaming room ni Kuya, di ba? Kuya, binabalaan kita. Ang lahat ng meron ka ngayon ay binigay ko sa'yo kapag ginamit mo na ako, tapos itatapon mo na hindi maganda ang kahihinatnan niyan. Huy. Gumastos ka lang ng konting pera, nagmamaktol ka na. Tsikitis, isang biglang yaman lang. Napakakitid ng utak. Talaga nga. Hindi talaga maihahambing kay Ricardo Bautista, Kuya. Narinig ni Ricardo Bautista na gusto mong bumili ng kotse. Agad-agad siyang bumili at nagdala rito ng mamahaling sasakyan. Tingnan mo.
Hoy Ricardo Bautista, ang sasakyang ito ay napakamahal siguro, di ba? Ay nako, hindi naman 5 milyon lang, hindi pa nga umabot sa barya ng bahay ko. Narinig mo ba? Binayaran niya ng buo, walang hulugan. Naku, ito ay limitadong edisyon na mamahaling sasakyan, kaya niyang bilhin ni Ricardo Bautista ng buo. Kung hindi tunay na mayaman, hindi talaga magagawa yon. Chuya, maganda ang tingin ko sa'yo. Gusto mo bang sumama sa akin para mag-ikot? Ang sasakyang ito ay mapapasayo na. Yun nga, Ricardo Bautista, paano ko naman ito matatanggap? May bisita pa ako dito eh. Hoy, Totoy. Ganitong klaseng mamahaling sasakyan. Hindi mo pa nakikita, di ba? Mabait ang loob ko ngayon, pwede kitang isama para ikaw ang magbitbit ng bag ni Chuya. Anong klaseng basura ito at nangahas pang pumarada sa harap ng bahay ko? Ikaw. Matibay ka pala. Hindi ko alam kung kakayanin mo ang bato. Shen Miao, anong gusto mong gawin? Anong gagawin mo? May sirang kotse na nakaparada sa harap ng bahay namin. Walang nag-aalis. Siyempre babasagin ko. Bagong yaman, sasabihin ko sa'yo, kung babasagin mo yan, kahit ibenta mo ang mga sirang bahay na to, hindi pa rin sasapat pambayad. Isang sirang kotse lang yan kung babasagin ko man. Karangalan pa niya yon. Kotse ko. Ang kotse kong ito ay nagkakahalaga ng 5 piso. Mali ang pinagmamayabangan mo, magbayad ka agad. Isang sirang kotse. Pwede naman akong magbayad. Sakto, bibili rin ako ng kotse. Hoy, Sensofu, may ipapagawa ba sa pagtawag mo? Dalhin nyo rito ang lahat ng pinakamagagarang kotse ng kumpanya nyo. Lahat yon bibilhin ko. Sige, Shen Shufu. sandali lang po, paparating na kami. Eh di maghintay tayo. Hintay ka ng hintay. Ikaw na bagong yaman, akala mo dahil may pera ka na pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Binasag lang ang isang sirang kotse. Nagmamadali ka na agad. Mukhang si Ricardo Bautista. Puro hangin lang pala. Sa tingin ko ang utak mo, ang puno ng tubig. Kung hindi ka magbabayad ngayon, sisiguraduhin kong makukulong ka habang buhay. Tingnan mo. Kuya Shen Miao, binili mo ba ang lahat ng ito? Siyempre naman. Katarantaduhan, mga limitadong edisyon at mamahaling sasakyan ang mga ito. Ang halaga ng bawat isa ay hindi bababa sa 10 piso. Halos 100 piso na ang kabuuan ng mga ito. Kahit na ang aming angkan ng wang ay hindi makakapaglabas ng sabay-sabay ng ganito karaming cash. Ikaw, isang hamak na biglang yaman lang. Paano mo ito mabibili? Hindi kayang bilhin ng angkan ninyong wang. Hindi ibig sabihin hindi ko kayang bilhin. Ginoong Lee ng Marikina Motors Corporation. Geely, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Pinakamayamang tao na si Shen. Ang mamahaling sasakyang hiniling ninyo ay naihatid na. Satisfiyado po ba kayo? Sige, eto na lang. Sapat na ba? 100 pisong cash. Ito ang maalamat na sobrang super denominasyon. At marami pang ganito. Ito ay tunay na top tier na bilyonaryo. Nako. Sobra-sobra na yan. Talagang hindi halata. Pinakamayamang tao na si Shen. Sa unang pagkakataon pa lang, ganito na kalaking transaksyon. Talagang pinagpala ako, Geely. Mabuti ang ating pakikipagtulungan. Mabuti ang pakikipagtulungan. Mabuti ang pakikipagtulungan. Ano ang tawag sa'yo ni Geely kanina? Pinakamayamang tao na si Shen. Ikaw ang pinakamayaman? Siyempre, oo. Kung hindi si pinakamayamang tao na si Shen, ay paano magkakaroon ng napakaraming maalamat na super denominasyon? Babanggain ko ang isa sa mga sasakyan mo, palitan ko ng bago. Sapat na ba? Sobra-sobra na. Sapat na pinakamayamang tao na si Shen. Sapat na ba? Parang hindi pa sapat sa akin. Baka kailangan ang lupain ng inyong angkan ng wang para maparkingan ko lang ang mga ito. Ginoong Shen, ako'y bulag at hindi nakakilala sa tunay mong katauhan. Ikaw ay mabait at mapagpatawad, kaya't patawarin mo na ako. Lahat ng ito ay dahil sa sarili kong kasalanan.
Kailangan mo bang samahan pa uwi para makita ang tycoon sa real estate? Hindi na. Eh di umalis ka na. Shena, para kay Kuya ba ang lahat ng ito? Hindi naman. Napakaganda at napakahusay ni Kiuya. Tiyak na makakahanap siya ng mas mayamang lalaki. Ang kotse na ito hindi sapat, di ba? Kuya Shenmiao, tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Anak, nagkamali kami. Kailangan mong samantalahin ito. Kuya Shenmiao, hintayin mo ako. Napakaganda at napakahusay ni Kiuya. Maraming mayayaman dito parang mga bato lang sa daan. Kailangan ko pa bang maghintay sa'yo? Kuya Shenmiao, nagkamali ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Si Ricardo Bautista at ang mga kasama niya, lahat yon ay sinabi ng mga magulang ko. Wala akong kinalaman doon. Kuya Shenmiao, patawarin mo ako, di ba? Kuya Shenmiao, malapit na ang birthday ni Kuya. Gusto kitang imbitahan sa birthday party ni Kuya. Pupunta ka, di ba, Kuya Shenmiao? Sige. Pero tandaan mo, ang lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Hoy. Ginong Shenmiao, ang bait mo naman kung dumalo ka para kay Chiuya. Ginoong Shenmiao, sino sa amin ni Chuya ang mas maganda? Tama na. Sabihin mo na ang gusto mo. Ginoong Shenmiao, huwag kang maging biased. Gusto ko rin ng super rocket na puno ang screen. Depende yan sa may bibigay mo sa akin. Siguradong masisiyahan ka, Ginoong Shenmiao. Sige na, maghanda muna tayo ng cake. Tara. Ang sarap maging mayaman. Ang galing. Ginoong Shenmiao, may problema. Nakikipag-away si Chuya. Hindi ko alam kung sino ang mga gago na to. Kanina muntik na nila akong itulak sa pool. Mga kaibigan, tulungan niyo ako. Katarantaduhan, ikaw ang magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw. Ikaw ang ayaw kay Qian at gusto mo siyang itulak sa tubig. Ginoong Shenmiao, silang dalawa yan. Ipagtanggol mo ako. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Kuya Shenmiao, itong babae, muntik na niya akong itulak sa tubig. Kailangan mong ipagtanggol ako. Kalokohan! Ikaw ang gustong itulak si Qian. Maraming tao dito, tanungin mo sila, sino ang nagsasabi ng totoo? Tama si Goddess Kyuyal. Malinaw na itong dalawang babae ang naiinggit kay Goddess Kyuyal ang gustong itulak. Kayo... Hindi ako! Mukhang may masamang balak ka. Sinadya mong magsuot ng kapareho ni Chuyal kung hindi mo alam, akala mo ikaw ang bida. Ganito ba? Hindi naman. Huwag na. Huwag nating pahirapan si Kuya Shenmiao. Ako ang may kasalanan dito. Humihingi ako ng paumanhin. Qian, wala kang kasalanan. Bakit ka? Okay lang. Magsosorry lang naman. Hindi naman mababawasan ang laman ko. Binibining Kyuyal, nagsorry na ako. Pwede na ba akong umalis? Hinto. Inagaw mo lahat ng atensyon sa akin tapos aalis ka na lang. Hindi ganun kadali. Ano pa ba ang gusto mo? Ngayong birthday party, ako ang bida. Pero suot mo ay kapareho ng sa akin, inagaw mo lahat ng atensyon, nakakainis talaga. Kung gusto mong umalis, hubarin mo ang damit mo, saka ka makakaalis. Huwag kang aalis hanggat hindi mo hinuhubad yan. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na talaga. Qian, huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Huliin niyo sila. Chuyu, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi na nga namin pinag-uusapan ng totoo at humingi na kami ng paumanhin sa'yo. Bakit ganyan ka pa rin? Hanggang kailan? Kuya Shenmiao, ako ang bida sa party ngayon. Siya, isang maliit na influencer lang, nakasuot ng eksaktong kapareho ng sakin, tapos itinulak pa ako sa tubig. Kuya Shenmiao, parang sinampal ka na rin nito. Tama, Kuya Shenmiao. Kung hindi mapaparusahan ang putang ito, hindi sila magsisi. Wala naman talaga kaming kasalanan. Kung ipipilit nyo pa at mananakot kayo maniwala ka, tatawag kami ng pulis. Eh di tumawag ka. Wala namang kaming ginagawa. Tinuturuan lang namin kayo. Ikaw, kung ayaw mong gawin, hampi, tutulungan na lang kita. Mga kaibigan, iparamdam natin sa kanila kung sino ang host at sino ang bisita. Huwag kayong lumapit.
Kuya Shen Miao, tulungan mo naman ako. Mga away ka pa kay QU. Tingnan mo at huhubaran kita. Tama. Gusto niyang maging sikat, di ba? Kunan natin ng malaswang litrato. Para sumikat siya ng todo. Huwag! Huwag. Tumigil ka. Anong gusto mong gawin? Kuya Shen Miao. Puta, sino ka para tawagin Kuya Shen Miao? Huwag mong isipin na dahil nagpapanggap kang kawawa ay patatawarin ka ni Kuya Shen Miao. Si Kuya Shen Miao, kami lang ang pakikinggan niyan. Hubarin mo yan. Narinig mo yan? Si Kuya Shen Miao ay akin. Siya lang ang tutulong sa akin. Ikaw na isang maliit na influencer lang. Hindi magiging epektibo ang pagpapanggap mong mahina. Lalaki ka ba? Si Chiang Qian ay isang damit lang ang suot. Bilang isang lalaki, gusto mo pa ring saktan ang isang bulaklak? Eh ano naman? Si Kuya Shen Miao ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina. Kung hindi kayo makikinig sa kanya, mag-ingat kayo na baka wala na kayong matirhan sa bayan ng Marikina. Sige na. Huhubarin ko. Isang maliit na influencer lang. Ang lakas ng loob mong magsuot ng kapareho ng sa akin. Guguluhin ko ang buhay mo. Hinihubad mo yan. Kuya Shen Miao, mali ka yata. Ibig kong sabihin, hindi ba dapat yung maliit na influencer ang maghubad? Pinapahubad mo ang babae ko? Kuya Shen Miao, sinabi mong babae mo siya. Ano ako? Ikaw? Hindi ka ba yung artista na aking inaalagaan? Pasensya na at nasindak ka. Okay lang ako. Isang artista lang nangaapi na sa amo. Nagkamali ka, nanakit ka, dapat kang managot. Sampalin mo ang sarili mo ng 2 beses. Suntok. Sige na Kuya Shen Miao, patawarin mo na siya. Wala naman akong nangyari. Paano naman yun kapag hindi pinagsabihan ng iba, hindi nila malalaman ang kanilang lugar? Kanina, pinahubad mo ang iyong amo. Mabuti. Ngayon ikaw ang maghubad para makita ko. Kuya Shen Miao, siya nga pala. Si Chuya ay isang sikat na streamer. Ngayon ay kaarawan ni Chuya. Pinahiya mo siya sa harap ng buong influencer community. Hindi ba't sobra na yon? Sikat? Kung wala ako, ang kanyang sugar daddy, hanggang ngayon ay isa pa rin siyang hindi gaanong kilalang streamer. Isang hamak na artista lang. Nangahas pang magsuot ng kapareho ng may-ari. Hindi mo alam kung sino ang mas mataas sa'yo. Hubarin mo. Kuya Shen Miao, mali ako. Wala akong mata. Hindi ko nakilala si ate. Patawarin mo na ako. Kung gusto mo. Mamayang gabi. Wala akong pasensya para dyan. Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Bibilang lang ako ng 3. 3. 2. Huhubarin ko na. Ayun, masunurin. Okay mga kaibigan. Bakit ang seryoso ng mga mukha nyo? Tuloy ang musika at sayaw. Magsaya kayong lahat. Kung sino man ang magpapasigla ng atmosfera, bibigyan ko siya ng 1 piso. Ang galing mo talaga, Kuya Shen. Ang galing mo, Kuya Shen. Tara, mag-party tayo. Iba talaga si Kuya Shen. Kuya Shen Miao, huwag kang ganyan. Anong ganyan? Hindi ba't lagi mo namang gustong ako ang humingi sa'yo? Ngayon, ginagawa ko na ang gusto mo. Kuya Shen Miao, nagbago ka na. Hindi na kita nakikilala. Hindi ba't ganito naman ako palagi? O baka naman simulat sapol, ginagamit mo lang ako. Huwag mong kalimutan kung wala ako, naghahanap ka pa rin ngayon ng mamumuhunan para sa gym mo. Mali. Baka matagal ka nang nahuli ni Chinsho at naging kasangkapan na niya. Hindi ko pa rin natulungan si Kuya Shen Miao para pigilan ang kontrol ni Morgana de la Vega.
Chanken, umalis ka na. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi pwede, Kuya Shen Miao. Kung pipilitin mong labanan ng kontrol, masusunog ka sa apoy ng pagnanasa. Kaya nga, Pinapaalis na kita. Umalis ka? Naririnig mo ba? Umalis ka. Umalis ka. Sabihin mo. Kuya Shen Miao, may masama. Pinapapirma ni Chinsho ang lahat ng malalaking streamer sa bayan ng Marikina ng kontratang pang-alipin. Alam nyo naman kung bakit kayo nandito, di ba? Tignan nyo ang kontrata sa kamay nyo kung walang problema. Pirmahan nyo na. Ayoko nga. Huwag kang kikilos. Imposible. Hindi kami katulad mo mga ibong nakakulong. Anong karapatan mong pilitin kaming pumirma? Hinahangaan ko ang tapang mo. Anong gagawin nyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako ngayon din. Mabait naman akong tao kung ayaw nyo. Papalabasin ko kayo at ipagbabawal kayo sa industriya. Ganun lang kasimple, tayo'y mag-usap ng mahinahon, pirmahan itong kontrata at sisiguraduhin kong wala kayong magiging problema. Chuya, darating ba si Kuya Shen Miao? Siyempre darating siya. Sige. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. May ayaw ba? Kung wala, Ako ayaw ko. Shen Miao. Nasa Chin Media ito, anong ginagawa mo dito? Ako, syempre andito ako para ipagtanggol ang mga inosenteng sikat na babae laban sa iyong hayop na mapaniil na kontrata. Shen Miao, akala mo ba importante ka? Teritoryo ito ng aming pamilyang Chin. Ikaw, isang outsider, anong karapatan mong makialam? Umalis ka na habang maayos pa ang mood ko, kung hindi gagawin kitang walang lugar sa bayan ng Marikina. Tama ka, ang isang outsider talagang walang karapatan. Kaya, nandito ako ngayon para sabihin sa iyo ang Chin Group ay opisyal ng magiging Shen Group. Ito ang pinakamagandang biro na narinig ko. Shen Miao, akala mo ba dahil may pera ka bilang isang biglang yaman, pwede ka nang gumawa ng kalokohan? Sasabihin ko sa'yo, ang Chin Group ngayon ay nagkakahalaga ng 15,000. Yang Master Chin, para sa akin, sira na talaga ang ulo niya. Nangahas pang makipagkompetensya sa'yo sa kayamanan. Hoy Shen, yang kaunting kayamanan mo, kahit ibuhos mo lahat walang epekto. Ganon ba? Pero bakit kaya ang mga shareholder ng Chin Group ay gustong-gusto ilipat sa akin ang kanilang shares? Kalokohan, ang shares ng Chin Group, isang piraso ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Paano nila ililipat sa'yo? Kasi ngayon wala na akong iba kundi pera. Ito. Imposible. Nang malaman lang nila na ako ang pinakamayaman sa bayan ng Marikina, nag-agawan sila sa pagbibigay ng shares sa akin. Ngayon, ako ang may hawak ng 70% ng shares ng Chin Group. Ang pinakamalaking shareholder. Hindi ito maaari. Chinsho, pero ikaw, napakaraming kasama ng ginawa mo. Nasa posisyon ka pero hindi mo ginampanan ang tungkulin mo. Hindi ka karapat-dapat maging shareholder ng Chin Group. Ngayon, bilang pinakamalaking shareholder, kinukuha ko ang shares mo. Tinatanggal kita bilang shareholder. Chinsho, tumatanggap ka ng suhol, kasabwat si Tian, iligal na nagbilanggo at nanakit ng iba. Ngayon, ikaw ay inaaresto ayon sa batas. Dalhin na. Wag, Shen Miao, tulungan mo ako, bitawan. Shen Miao, hintayin mo lang. Babalik ako. Chuya, ang galing. Sa wakas, hindi na tayo maapi ni Chinsho. Shen Miao, ang galing mo talaga. Hindi na kayo kailangan magkontrata para sa Chin Group. Pero, ang Shen Group ay umaasa pa rin sa inyo para kumita. Kuya Shen Miao, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ako na ang pinakamayaman ngayon. Dapat sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi, Pipirma kaming lahat. ayos masunurin.
Halika kayong lahat. Lahat kayo ay akin. Ako ang pinakamayaman. Ako ang hari ng mundong ito. Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Halika kayong lahat. Halika rito. Ako ang pinakamayaman. Sagana ako sa pera. Kayang-kaya kong bilhin ang lahat. Pero bakit? Napakayaman ko na. Pero parang may nawawala pa rin. Mali. Hindi ba kayang gawin ng pera ang lahat? Hindi ba kayang gawin ng pera ang lahat? Dapat kayong lahat ay sumuko sa akin. Anong pinagtatawa mo? Shen Miao, hindi kayang gawin ng pera ang lahat. Hindi nito mabibili ang iyong tunay na hangarin. Tunay na hangarin. Ano ang aking tunay na hangarin? Hoy, gwapong lalaki. Maawa ka naman. Bigyan mo naman ako ng makakain. Gutom na ako. Kunin ninyo lahat ito? Kahit kaunting tulong lang. Akala ko kontrolado ko na ang pera. Pero sa huli, ako pala ang alipin nito. Ikaw ang nagtulak sa akin sa kadiliman. Ang tubig ay maaring magdala sa iyo sa mga ulap o magpahulog sa iyo sa kailaliman. Ako ay nagpakita lamang ng kasakiman na nasa iyo na. Ang tunay na hindi mo makontrol ay ang iyong sarili. Ano naman? Mayaman ako, sobrang yaman ko. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Kawawang Changqian, hanggang ngayon nananalangin pa rin siyang magising ka sa katotohanan. Mukhang sa huli ay nasayang lang ang pag-asa niya. Changqian. Kuya Shen Miao, ikaw ba yan? Bakit basa ang muka at damit mo? Bakit ba sa lahat, Kuya Shen Miao? Samahan mo na lang ako, please. Hindi ba't ikaw ang nagpakuha sa akin bilang personal trainer mo? Siyempre, tuturuan kita ng personal. Kung hindi, kunin mo na ako. Umalis ka! Ako ang bahala sa kasamaan, siya ang bahala sa kabutihan. Sayang, sa huli ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Pasensya na, Changqian. Nakalimutan ko ang aking unang layunin. Ang lugar na ito ay ginawa para sa iyo, isang espasyo kung saan bababa ang iyong halaga. Sayang, ikaw mismo ang hindi ito pinahalagahan. Balak kitang ibalik sa impyerno? Kawawa naman ang batang si Yun Changqian, hanggang ngayon ay nananalangin pa rin para sa iyo. Sige na, ipagpapaumanhin ko na ang buhay mo. Changqian? Baka naman. Panaginip lang ang lahat ng ito? Pasensya na, Changqian. Nawala ako sa aking unang layunin. At naging alipin na lang ng pera. Kuya Shen Miao. Changqian. Kuya Shen Miao, anong nangyari sa'yo? Changqian. Magkano na? Ang presyo ng bahay ngayon? Hulaan mo.